Kini ang talagsaong sidlak sa imong kabuntagon. Sidlak nga naghatag og dakong paglaom. Paglaom nga mo'y gasa sa pagkamahigugmaon. Gugma nga magahatag kanimo og kalipay. Kalipay, nga mo pagaan sa mga pagsulay. Pagsulay nga yawi sa paglahutay. Musa, barog, tindog, magmadaugon ka. Kay ang gugma og himaya sa Dios magadanag diha kanimo og kanako. Samtang ikaw og ako maga. Panimbaya sa Pagtuon World.
With great power comes great responsibility. Responsibilidad nga ikaw ako maandam sa pagsagubang sa mga pagsulay sa kinabuhi. Busa, take up your weapon and be prepared in the battle. Pakig-away nga dili gahom sa yuta. Pakigdugta sa prinsipyo nga dili mapukan bisan unsa nga mga bagyo nga maabot. Gear up your armor and be one of the few who will take the challenge and power and responsibility. Kauban ang among pagpanimbaya diri lang sa Panimbaya sa Kabuntagon World! Yes, good morning. And Good morning. And Bing, ay naraday si Bing, nara si Bing. Galibog ko nganong ni welcome. Should I welcome myself again? Yes, and si Yup wala tuwa sa Davao, and si Daryl ibalik na sa China. Kuya Daryl, we miss you. Good morning, miss you bye. Kumusta man ang atong simana? Okay kayo. Okay kayo. Have you noticed, di ba? Yes. New look si Ate Bing, new haircut, new haircut. Siyempre, gikanta sa butuan. Ato pasalamatan ang atong mga administrators sa name. Thank you so much sa atong presidente, si Pastor Robos. Yes. And sa nag-accommodate nato, Pastor Pipito and Sir Neil and Mr. and Mrs. De La Cruz. And si Yan sa tanan nga mga nagatiman nato dito. Daghang kayong salamat nga ganahan pa mi sunod semana balik ni diha. Kay lami kay inyo pag-accommodate sa mo. Pinoyan. Yes. Nindot kayo nung ang Harana dito, daghang kayo ang nagkanta. Dasig kayo. And ato sige sa pagyaron niya kay taga-Butuan. wow, mo na siya ang Tangan na nila later sa Harana sa yes, and Yes, Fitz, kumusta Fitz? Pwede ako sa mga musta sa iyo na. Sige, okay, go. Fitz, go. Kumusta na siya rin? Okay ra ko. Murag ko katingog ba? Okay ra ko. Ikaw mamusta sa ako? Kumusta sa? Balik. Kumusta sa? Musta mga Fitz? Wala pa nawala sa paglaom. Anyway. Bitaw ya, kung ako yung Pangutana ya kanang. Okay ra ba ako karon semana ya? Okay ra. Pero actually happy kay ko karon nga weekend, kay long weekend karon kay karong Monday wala may klase. It's a holiday because in celebration sa People Power anniversary. Yes, apir ka na, sir. Wala may klase. And ikaw, Bing? Okay na sad kayo. But speaking of people power or power, gahom og responsibilidad ang atong pagahisgutan karong Kabuntagon. Yes. And kung magahisgot ta og gahom, it would really connotes authority. Kung nakay authority or otoridad, kuwayo na siya, take na siya nga, you have the responsibility. So unsa man mga sitwasyon diri sa kalibutan nga makita na to ang connection is lang duha. Ikaw, Brad. Bisan ginagmay, no? Bisan leader ka sa purok, naga po kay authority. Makasugo maka. Bisan mayor ka. Mayor sa silda. Mayor ka sa silda, naga po kay authority. Yes. Kanang everyday, no? We see everyday nga na yung mga frustrating situations sa atong community nga tungod sa wrong way of use of power ba or abuse of power, makita na to nga mga situation like atong mga corrupt nga mga leaders. Yes. Sa mga abusive husband. Abusive husband pero botan. Or mga bullies ka na makita na. Bullies. Ikaw, Fitz. Mungit ako bullies. Uli nung tato kong ingon, Brad, pero sa imo, Fitz, unsa man ang imo nga ang akong mas sample ko ya kani atong for director, di ba na siya power to command us ka time power. Pangingon niya nga so that's his responsibility. So ipasa na to. Ikaw, Tir. Ako tungod kay ako sa ka magtutudlo sa ato ang panggobyerno nga tulungan. Bitaw ang usa ka maister nagit siya power nga magpahilom sa mga estudyante kung kuan, kung saba na kayo. Na siya power nga magpa-quiz kung ang mga bata dili gapaminaw. Magpa-quiz gyud diretso ba ko di maminaw. Yes, mo na dia gagmay nga mga punishment. And dili na to kalimtan nga ang power sa Ginoo mo patigbabaw gyud. And kanang power nga dunay love. No, dunay love na siya mga kapaglaom. And sa lain bahin mga kapaglaom, no, naghisgot man ta diri power of responsibility. And karon dunay usa ka babae sa Biblia. Unsa ni nga babae sa Biblia? Ako ning Bible bit sa Butuan. Kaila siguro ko kaila ba ang taga Butuan nay nakaila na poy wala. Yes, nay nakatubag, nay nakatubag na poy wala. So ato na atangan ninyo na unya kini nga babae usa ka queen. Wala lain kundi si Queen Esther sa Biblia. Unsa ni siya? Ato kinintanahon nga video mga kapaglaom. They call it a bloodless revolution. Historians cited it as a significant national event that has been engraved in the hearts and minds of Filipinos.
Every 25th of February, the Philippines commemorates the spirit of oneness and the power of one voice and one goal. In the ancient times, the Jews also had a celebration, a holiday that reminded them of a time when the Jewish people living in Persia were saved from imminent death. About 100 years after the invasion of Jerusalem and the Babylonian captivity, there lived a beautiful, brave young girl named Esther. She was an orphan, raised by her cousin Mordecai, who loved her so much, like his own daughter. Ruling the land where the Jews are in exile was a king named Xerxes. Filled with anger after his wife Queen Vashti refused to obey him, he launched a royal beauty pageant to search for the next queen of Persia. For her physical charm and inward beauty, Esther was chosen to be queen, keeping her identity that she is a Jew a secret. Everything was going on so well in the kingdom until Haman, a proud advisor of the king, highest among the nobles, plotted to wipe out all the Jews in the land. His hatred towards God's people was kindled when Mordecai refused to bow to him and worship him. Esther, please help us. Haman is going to kill all our people. You must go and tell the king. I want to help, but I dare not present myself to the king. I'm only allowed to see the king if he asks for me. But I haven't been called by the king for over 30 days. If I go to the king without being summoned, he could kill me. But you must. Maybe this is why you are our queen at this time. To save our people. You are our only hope. You are chosen to save his people. You become the queen to defend the Jews. There is a time to be silent and a time to speak. But if you remain silent now, you and your people will perish. God enthroned you to be in the royal position for such a time as this. Okay, I will. Go gather together all the Jews in Susa and fast for me. Do not eat or drink night or day for 3 days. I, in my attendance, will fast as you do. When this is done, I will go to the king even though it is against the law. And if I perish, I perish. I need the Heavenly Father's help. I would walk across the desert. I would swim across the seas. I would fight 1,000 armies if that's what God asked of me. I would climb the highest mountain. With my life I'd gladly pay, but I'm not willing just to live from day to day. What would I give to live? What would I say to save my people? What would I lose to choose the good over the evil? What would I do to prove that with God I'm not afraid? Am I willing to simply fast and pray? What would I give? Just to know that God will hear me. Can such a little thing endear me to Him?
I would give so much that I just need to let Him touch my life. What would I give to live? What would I say to save my people? What would I lose to choose the good over the evil? What would I do to prove that with God I'm not afraid? Am I willing to simply fast and pray? Would I give my food and water for a day to ask God that His people hear my leave? What would I give? After 3 days of fasting and prayer, Esther puts on her finest royal robes, risking her dear life as she enters the king's court. When I found you, I found somebody who cares. When I found you, found my most intimate prayer. When I found you, I found what every heart dreams of. When I found you, I found love. What is it, Queen Esther? What is your request? Even if it's half of my kingdom, I will give it to you. My petition and my request is this. If the king regards me with favor, and if it pleases the king to grant my petition and fulfill my request, let the king and Haman come tomorrow to the banquet that I'll prepare for them, and I will answer the king's question. So the king and Haman went to Queen Esther's banquet. And as they were drinking and eating on the second day, the king again asked, Queen Esther, what is your petition? It will be granted. If I found favor from you, O king, and if it pleases your majesty, please spare my life and that of my people, for I am a Jew, and we are about to be slain. I don't understand. Who wants to kill you, all the Jews? The person is Haman. The decree he had you sign will allow all Jews to be killed, including myself, your majesty. I know a king's decree cannot be changed, but could you please allow the Jews to defend themselves on the terrible day they are to be slaughtered? And so the king was so enraged at Haman, he ordered that Haman should end up suffering the death on the very gallows he built for Mordecai. Yes, because of the fasting and the united prayer of God's people and Queen Esther's great courage, the Jews were able to defend themselves and defend the lives of the ones they loved, delivering them from death and annihilation. Indeed, the Lord God has always been faithful in saving His people from danger and death. And it's up to us to just hold on and stand on His promises. Standing on the promises of Christ, my King, through eternal ages, let His praises ring. Glory in the highest, I will shout and sing. Standing on the promises of God. Standing
the promises I cannot fail. Listening every moment to the Spirit's call. Resting in my Savior as my all in all. Standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. I'm standing on the promises of God. What a wonderful portrayal of the story of Queen Esther. And nindot kayo, no? Makahanga ito Nindot sa kayo. courage ni Queen Esther ba? And di basta-basta yung nagian, pero ang Ginoo gyapon maggiya o maghimog mga pamaagi para masulbad ang usa ka sitwasyon. Asa una na nimo murag wala na sa mga kuan yun, masulbad. sa bata pa ko kana gyud nga story ni ni Queen Esther. Kuan, kana ba yung favorite kay nako nga mo look up jud ka sa usa ka babae ba nga nagportray gyud siya of power responsibility. Wala niya gi. Bisan usa ka babae. And karon Kabuntagon Pits, doon na tayo diskussan. Oh, speaking of queen or king, let's talk about that. Oh, not like activity. Oh, this is a group activity or question and answer. If you will be king or queen, what decree or law would you like to implement in your kingdom? Wow, so ikaw una kay ikaw may... Ako hari. Pwede mo copy-paste. Ako yari, ang balaod akong ipatuman sa akong gingharian kay dapat tanang pamilya na ay adlaw nga mag-uban sila. Family day. Family day every week. Onya unsa pa? Mora gid na siya. Pinako na pa pinisa na. Dapat mag-spend kag panahon sa imong pamilya. Okay. Mag-bonding ka sa imong pamilya. It's okay. Ang dili mo tuman. Ang dili mo tuman. Priso bitaw. Pwede na nato sumbay. Okay. Sige, TV. Ang ako kay kuan, patasan og sweldo ang mga nurses kay wala na ka mga company. I agree. Gamay na lang ka. Gamay rin nga bilin diri sa tong Pilipinas. Ang uban dili pa jud ka ana ka competent. So kana ang uban magunang gawas na og isa pa jud. Kung ako'y queen, sa mga bata nga ka-birthday nako, during sa birthday nako no then parehimig birthday, nasa lay libre nga kaon or party gikan sa queen. Wow! Dato kayo ang queen! Nindot na. Ay, ako! Ako, hindi ka mangutana. Mangutana may brad. Unsa brad? Masipasok ko kasama, baka di ka naman pangutan nun. I hate drugs. Ako, sa ako. Copy-paste lagi ba? Dili, sa ako, implement ginako nga disiplina. Disiplina. Tungod, kay kung way disiplina, way gugma. Dili. Ako, labay. Disiplina diya sa city, mga basura, mga batasan diya sa mga tao nga mutabok diya, halos babanggaan nimo. Mo pay masuko mutabok sa dalan. Naagi na disiplina, walay kawat, walay krimen, basta na disiplina. Then uban sa gugma. And love. Ako no. Speaking of love. Okay, go. Bitaw kung ako siguro mahimong queen no, kay kuan. Love magug kay nako ang mga teachers. Kay nakita gyud nako ang unsa gyud nakita gyud nako ang kalisod ba sa pagsakasakag bukid na as in super. So magpalit ang helicopter. Dili sana. Ako siguro kay kuan, tanan maestra kay dapat free og hospitalization. Wala na ikuan, wala na person sa kuan PhilHealth. Aircon. Free basta. Private nga kuan room ana. So okay ra na sa inyo ha. Okay ra kay na. Sige, magmaestrat ang tanan. Okay. Sa laing part makapaglaom no, adto na ginahimo nga renewal of vows ang Laverne International Church sa detalye ato kining tan-awon.
a celebration of love, of commitment, a reaffirmation, a renewal of marriage vows, a mark of a continued partnership, holding on to each other, trusting to the love, and depending solely to the Creator of life, Jesus Christ. Marriage is a complex relationship. How can you unite two brains which are different? The brain of a woman is a woman, and the brain of a man is a man. If there is no conflict, I'm afraid both of you are of same sex. Amidst the increasing rate of broken marriages, these roughly 30 couples vowed to love each other again at a special ceremony hosted by the Women's Ministries Department of International SDA Church of Laverne, formerly known as the Covina International SDA Church, Laverne, California. It is the church family's prayer that with renewed covenant, these pillars of their households will always be fueled with passion to serve God at all times. Brethren, let us remember that we were created with different characteristics. Adam and Eve were created with different characteristics. But they were blended together to perform a sacred task, and that is to depict the oneness of husband and wife. Never disrespect you in front of others. I will never disrespect you in front of others. My heart is yours. When Jesus comes, may you lead him The only one. My fair love. You are mine and I am yours. You are mine and I am yours. Today, I commit myself only to you. I will daily put selfishness aside. I will lay selfishness aside. That I may love you in Christ's love. That I may love you in Christ's love. Giving up myself for your happiness. Salamat kayo sa atong correspondents abroad, Ati Charm and Kuya Andrew. Ang ato dyong kalambigitan aning mga programa himo dyong magmalig-on sa atong relasyon sa usag-usa, especially sa mga husband and wife. Yes. No? And speaking of gahom kay gahisgot man tao gahom, ani ay isa ka awit nga makapalig-on sa ato ang pagtuo sa gahom sa Ginoo din atong kinabuhi. Aniya ang audio praise singers diri lang sa Harana sa Kabuntagon. Sa kaluwasan, si Kristo Jesus atong abyan, ang manluluwas kanatong tanan, Diyos amahan kita tabangan. Padayon igsoon
sa buluhaton, isang yaw ang pulong hangtod sa kamatayon. Ang Diyos magapanalipod, bisan pinakamalisod, Ginoong Jesus makagagahon. Mga pagsulay nilibabag sa kaluwasan, kung si Jesus atong aabyan. Ang pagkamatarong o kaluwasan, maangkunta kung magatuman. Padayon igsoon sa buluhaton, isang yaw ang pulong hangtod sa kamatayon. Ang Diyos magapanalipod, bisan pinakamalisod, Ginoong Jesus makagagahon. Pagagantihan sa Diyos na Amahan, nang matino manong katauhan. Ang kinabuhing walay katapusan, giandam sa mga balaan. Padayon igsoon sa buluhaton, isang yaw ang pulong hangtod sa kamatayon. Ang Diyos magapanalipod, bisan pinakamalisod, Ginoong Jesus makagagahon. Ang Diyos magapanalipod, bisan pinakamalisod, Ginoong Jesus makagagahon. Welcome to Panimbaya sa Kabuntagon and Harana sa Kabuntagon. Akong kumustahan ng ilahang spokesperson, si Kuya Alden Richards. Yeah. Kuya, mayong buntag. Mayong buntag. No, in behalf sa grupo, hibuan na mo ang inyong kanta karon, i-compose ninyo. So may inspirasyon niyo sa pag-compose sa mga kanta? Ang inspirasyon yun sa mo ang pag-compose sa mong kanta. Una-una, katong higayon nga dunay dahin natabo nga dako kayong lunop sa butuan sa bagyong Agaton. Unya usa sa among kaubanan nahimong natrap ang ilang pamilya sa ilang Pinoyanan. Unya dili sila maka-higayon sa pagnaog silang balay tungod sa kalawom sa tubig. So himo. Dito siya nagsugod, yang gikuha yang gitara. Niya nagsugod siya og sulat sa mga lyrics sa mga lawiton. Dito nagsugod ang amo ang paghimo sa maong mga lawiton. Pag-anindot sa inyong hugot sa kinabisudahan kay siguro makarelate sa inyong kanta. So sa imong mensahe mga kapaglaom, Alden, sa mga pareha po ninyo nga mga tao nga dunay talento sa pag-awit. Ang akong encouragement sa tanan nga mga dunay mga talento nga gitaguan pa din ha, inyo ginang ipagawas mga higala, mga kapamilya, mga kapaglaom nga dili niyo na siya taguan kay daghan mga kalag ma-inspire niya na nga mga lawiton. So from Butuan, no, basin na kay greetings. Akong itimbaya ang atong mga kaigsunan sa Butuan City, ang ato ang mga leaders sa Northeastern Mindanao Mission o sa atong mga kapamilya o mga kaigsunan sa Butuan City Adventist Church. Ayan, lang salamat, no. Ang audio praise singers, mapaminawan pa nato sunod kaya doon sila mga awit. O sa lang ba yung makapaglaom atong paminawan alhin na usab nga health information nga atod kaninyo ni Doc Laila diri lang sa Health Bits. Cancer is a dreadful disease characterized by an abnormal growth of cells. World Health Organization reported that cancer is the second leading cause of death globally, and it is caused by tobacco use, alcohol use, unhealthy diet, and physical inactivity. The Food and Nutrition Research Institute recommends nutritional guidelines for the prevention of cancer. Number 1, increase consumption of green leafy and yellow vegetables and unrefined cereals. Number 2, eat fats and fatty foods in moderation. Number 3, limit consumption of smoked, charcoal broiled, salt cured, and pickled foods. Number 4, limit consumption of processed foods. Number 5, avoid moldy foods. Number 6, avoid alcoholic beverages. And number 7, stop smoking. This is Miss Laila reminding you, God said, if you love me, keep my commandments. Be healthy is a wise choice.
Ayan mga kapaglaom, napaminawan ninyo ang atong health bits. Kamu naminaw mo sa health bits? Yes. Of course. Ayan. Ato sa great no, Sir Rowan Katoliko. Sir Rowan, good morning diha sa Davao no. And doon na kayo Yes, Kuya Rowan. Kana sa may malagog Davao. Ato po i-greet si Kuya Yul. Kuya Yul Batilier. Here's with us. Bago lang siya kamo. Thank you so much, Sir Yul, and for the outfit. Yeah. And mga kapaglaom, ado na may ipakita sa inyo ang special nga video. This is one of the happiest celebrations, shall I say, greatest news among the Daw Dili sa channel. Kung unsan let's watch this. Mayong adlaw mga kaigsuunan, si Brother Congressman Neil Abayon po ninyo of Aangat Tayo Party List. Nalang po ko karong adlaw para i-report lang po sa inyo kung usa sa atong mga nahimo karong 17th Congress, which is the Republic Act 1104 or the law which renewed the franchise of Hope Channel for another 25 years. So kani pong ato ang balaod na this means that Hope Channel can now operate until the year 2043. So during my time po sa committee, I must admit we had some challenges, but yun, may pinadala pa rin si atong Ginoo na mga hidden blessings ba na dili nato expected, like si Congresswoman Divine Yu, she helped us in the committee level. Although si Congresswoman Yu, nasaag lang siya actually ato, pero dili jud siya member sa committee. Tas pagtan-aw daw niya, natinga siya nga manlain ang members. Pero when she heard me sponsoring the bill to reenact Hope Channel, she got curious and decided to stay. So those are one of our allies, si Congresswoman Yu, and another ally of ours was si Congressman Oging Mercado of Southern Leyte. He also moved for the adoption of the Hope Channel committee report, despite na natay kulang gamay na requirement, pero nahimuan gihapon natog paagi. And I would just like to say that I feel very blessed and honored to have been given this opportunity, kasi ako po personally never in my wildest dreams would have I expected na ako ang maging principal author aning balaod na ni. So I am very thankful for the support that you've given our party list, and ang wish lang unta nako, let's continue supporting and I will continue fighting for our religious freedom here in the Philippine Congress. And great news, di ba, Tisaren? Yes, dagan kayong salamat, no? Congressman Abayon, ako napaminawan kaganina, no, sa pagpaminaw ako kaganina is, kulang daw to atong requirement. Naay kulang nga requirement, apan ko ang Ginoo gid ang mulihok, no? Dili gid imposible. So dagan kayong salamat for another, pila gani ka years? 23 years, man. 43. So ma-end ang atong franchise, renewed franchise, year 2043. Yes. Okay. Praise the Lord. Pero pasalamatan jud nato ang mga alay nato. So i-mention ni Congressman sa Southern Leyte, Congressman Mercado. Kay sila mo nagtabang nato for the fighting of religious freedom. Yes. Salamat and of course, kayo. Congressman Abayon, no, nga siya gid ang main author ani nga balad. And of course, lahi na sab nga skit buddies ang ginahulatan sa uban ato kining tan-awon. Pagkahayahay na ba sa kong mga barkada Nay manager, nay presidente sa company, nay supervisor na. Ako ani aning kamot gyapon. Ginoo, ako po doon tano. Mutaas po doon ta akong ranggo. Nana ko yupis? Asino? Sir, muni ang mga pirmahanan nimo. Unya, didla na ni 3 hours from now. Kay needed na sa bank. Yes sir, by the way sir. In a minute or two, na mo tawag for our project in Cebu. Okay, sige. Tawagan natin ka pa. Kinangalan natin ka ha? Yes sir. Hello, Mr. Reyes. Ha?
Yun, sa akong buhaton. Buhaton ka po sa korte? Sige, sige. Tawagan natin ikaw niya. Hello, kumpadre! What? Nabanggap ang kumpanya! So ako investment ani, wala na? No! Dili na pwede, pre. There must be another way. Sir, naipriya do makiistorya sa imo ah. Sir! Sir! Maglunod ako sa itong kuop, sir. Kinangan ako ng asawa. Mulip sa akong isa ka bulan kay ati manon sa akong asawa anak. Dayon, kung saan man imong trabaho? Sir, strong akong need sa pagtrabaho pero mas strong akong responsibilidad sa akong asawa anak. Dili na ko ni kita buya! Bahala na mo! Dili na ko ni kita kasalan! Jen, naunsa ka, uy! Naunsa ka? Uy! Uy! Nasa mo bata na? Ha? Kalisod pa ni dagang tag-responsibilidad. Abi ko manog magka-hayahay. Jen, hinumdumi ang word nga responsibilidad. Duha na siya ka word. Response o abilidad. Abilidad siya ang pag-response kada sitwasyon nga mabot nimo. Si Jesus bitaw, iyang giako ang responsibilidad sa atong mga sala. Mo na yung response sa iyang gugma na to. Lagi bay, I therefore conclude na gyud nga kung magtaas ang imong posisyon, makadagan imong responsibilidad. Nangandoy mong ko nga ma-improve ba? Jan, kanang gitawag nga great man, wala na siya sa posisyon o kadatuon. Naa na siya makita kung giunsa nimo pag-perform ang imong pagkamapailugon ug pagkamaayo nga tawo. Ay, mao mo. Si Jesus bitaw, hari man pero nagpaubos. Gamhanan, pandili gamhanan og dungog. Nagpalansang pagani siya sa krus, bisan siya atong Diyos. Salamat kayo mga baya. Sertiya ginako nga kamo akong nabarkada eh. Tsapa? Nay ginaingon bay ba? Nga kung makig-uban raw ka sa piso, sige rin daw kag syaok. Pero kung makig-uban ka sa agila, taas daw imong lupad. Ya, Dabi. Asa man may ato? Sa piso o sa agila? Murang penguin. Penguin yun? Oh, kay P as in papabul, nga pahambul. Dayon Gwyn sounds like genuine. Unya, kadagko naman na niya tontian. Mula ka na tamura na tag penguin. Dahil salamat guys no pagkanindot kayo. Dili lalim yun no nga doon na kay responsibilidad. Tinood. Muna siya ang importante. Apan ang importante nga kung doon na kay responsibilidad, makatabang usap ka sa uban. Diba, Cher? Yes. Og daghan kay salamat no Ate Charm sa pagbuhat og script sa ato ang skit buddies og sa opening video kaganina. Kaning talent bitaw nga gihatag pud gino sa Ginoo kang Ate Charm. Grabe good pud no. So daghan kay salamat Ate Charm. Yes, Brad. Yes, and mga kapaglaom no sa laing bahin, mga kapaglaom. Muadto na sadta sa inyong paborito, ang Harana sa Kabuntagon from Pagtuon. Ato kinitanaon. Yes, Brad. Si Jesus nagsaad nga mubalik siya ug kuhaon niya tanang mga iya ug iya nga pagagantihan sa kinabuhi way katapusan. Mubalik si Jesus, maoy sa niya.
mga ilhanan ato nang nakitaan, mga katalagman ug mga kasakitan. Nabugnawa gugma sa kadaghanan ug midagsa ang kadautan. Ubalik si Jesus, maoy sa niya, ngakuna sa siya, hatuang sa kita. Itunya wala na'y kasakit, kay dito lonlon kalipay nga hingpit. Iyang ibahimat nguna ang mga katawhan nga kinahanglan, kanunay manganda, kay siyang balik sama sa kawatan. Walay nasayo gawas sa amahan, gawas sa amahan. Mubalik si Jesus, maoy sa niya, ngakuna sa siya, atuang usab kita. Dito niya wala na'y kasakit, kay dito lonlon kalipay nga hingpit, kay dito lonlon kalipay nga hingpit, hingpit. The clamor for liberty, fame, power. These words could be the motivating reasons why a certain individual has to strive. But that 5-letter word stands out among all. Like, who doesn't want to be powerful? Adolf Hitler, Bill Gates, Oprah, and our very own Rodrigo Duterte are only a few of those whom we considered powerful in the world. Their names are always on the news and prints. We understand that power means the ability to influence others. But to Esther, who portrayed to have the courage to go to the king, displaying cunning in dealing with an evil man, and for being honest about who she really was and what she believed is good for her people, is a powerful act. To Christians like us, how could we use our power in our everyday interaction and in the liberation of our duties and responsibilities in our society? How about those individuals who fight for their rights and use their power to initiate civil disobedience? Should we support them? Be the extraordinary that you were created to be and see God's power working in you in the great power in our hands, only here in Good Morning Pastor. Yes, mga kapaglaom ug karong buntaga, we are so privileged to have with us a professor of the Theology Department of Mountain View College, at the same time a counselor, a very good friend,
Taon may nagkita o karon pag yung may nagkita diri pag sa studio, Pastor Jim Adel. Good morning, Pastor. Good morning. Good morning. Kumusta ang biyahe, Pastor? Okay, gabiin ako layo ba? Special kita niya hapit diri wing. Yes, kay unya mo ato magnawan sa Mas Amigos. Para sa Mas Amigos. Yes. Oo. So, watch out for Pastor Adel. He will be the divine hour of worship nga speaker diha. So Pastor, no, sagi kaingon pa sa ato sa video about power. Unsa gyud ni ka essential. So gyud ning epekto aning power. Sugdan nato Pastor. So no, as they said, unsa gyud ay kay power means the ability to influence others, but unsa man, how do we Christians use power in our daily transactions di ay? Okay, so sa ingon nimo kining power, gahom, gahom. So very influential ni siya. So how do we use it? Now, ang usa sa mga tambag sa Biblia, Angie, no, kay diri mo ta sa biblical perspective. May tungod sa gahom is kanang naa sa buhat 1:8. Okay. Sa English ingon, you shall receive power when the Holy Ghost is come upon you, and as a result, ye shall be witnesses unto me. Okay? In other words, ang gahom nga gihatag umabat na nato, whether gahom sa influensya o gahom sa posisyon, atong gamiton alang sa pagsaksi sa Ginoo. In other words, ang gahom nato atong gamiton sa paghimo og maayo o pagdala sa mga kaayuhan sa mga tao. Ayun, dili lang sa imuhang kaayuhan. That's it. Yeah. So Pastor, ato mo ko naghisgot mangunta karon kang Queen Esther. So unsa man ang sa kasaysayan ni Queen Esther, unsa man nga maaplikar sa ato karon nga moderno nga kapanahonan? Very good, no? Si Queen Esther atong timan-an nahimo siyang queen, di ba? Unya sa panahon nga nagka-crisis ang iyang katawhan, iyang gigamit ang iyang gahom, iyang posisyon o iyang connection sa hari aron sa pagluwas sa mga katawhan. So in other words, diha daan ato makita usa ka sample, usa ka model kung unsa ka gamhanan kining posisyon o connection. O sa uban pa di complexion pod. If you have the position and the connection and the complexion. The complexion di siya importante tayo. So apil na siya. So kung hayag-hayag mas taas-taas ana siya Pastor. Apil sa package. Anyway, kay Queen Esther, no, iyang gigamit alang sa pagluwas sa mga katawan. So sa ato karon, atong gamiton atong gahom sa man ganing gahom kana sa paghatag og kining freedom sa uban, paghatag og kagawasan o paghatag o kalipay sa uban mga tao. So muna siyang model ako makita sa experience ni Esther. Pero Pastor, kay naman goy uban pod nga mga Christians bitaw is speaking about freedom, fighting for others, to a point ang ilang pag-fight for others, it would appear nga civil disobedience siya. Kaya diba naman yun tayo balaod. Okay, unya for fight, just like what Queen Esther did. Kita ba Christians, Pastor, are we to support in ana siya nga mga cause? Kay kung tan-aw nimo siya si legal nga pamaagi, it's already a civil disobedience. Okay, first let's differentiate no atong tan-awon unsang kalihaan sa gitawag nga kining partisan politics and issue advocacy. Yun. Ginamix up sa iba, ginamix up, no? Ang issue advocacy na kay kausa. So, kumusta imong kausa para ba na sa ikaayo sa uban or doon na po'y political underpinnings o doon na ba'y gapaliyunan ng mga tumong nga politikanhon? By the way, the word politics din, no? Gatudlo makana, no? Dili na siya dautan. So, lamang, ma-abuse po siya sama sa power. No, sa balik na kay Esther, no? Si Esther, iyang gigamit iyang posisyon, dili lamang alang sa iyang kagalingon. And you talk about civil disobedience. So, angay ba nga maghimo tag mga mass action, marcha-marcha, okay, magsingkit-singkit nga, ibagsak. Ibagsak. Napaingon nila, Pastor, nga, let's make baka, let's not takot. Charot, bitaw. Kaya makibaka. O, anak, kay pa-sosyal. Makarelate ko na gamay ba? Kaya itong estudyante pa ko sa MVC, ulo na ako sa Christian school, no? Pero, gusto ko magpolitisyan. So, kung na mga rally, ginatilan gina ako na. Kaya gusto ko magpolitisyan gina sa una. So, apil-apil ko ng mga marcha-marcha. And then, mo nang ginisingit na mo, ibagsak. Tuta ng kano. Ibagsak. Now, anyway, angay ba tayo mapili, ana? No? Nawalang ka na ako mahigala, no? Jesus also had the same situation, no? Sa diri pa si Kristo Jesus, ang panggamhanan na dili gyud himpit, no? Apan wala gyud siya himog mga effort nga mabagsak ang gobyerno. Okay? Kaya mato pa niya, my kingdom is not of this world. No? John 18:36. Okay, sa ito pa, he would rather influence or change system person to person. Kaya gatuo siya nga dili sa dinaghanay ang pag-usab sa sistema kundi naa sa kasing-kasing. Okay? So, anyway, application karon, no? Tingali sa ato, no? While we can influence by pen, magsuwata, by voice,
by vote, okay? Atong boto maka-influensya po na. Apan ka na magmarcha-marcha, anya murag lahi na ang tumong, lahi po mo gamit nato nga grupo, murag di na po kumuyo na G. So Pastor, gamit man gini Queen Esther ang iyang gahom sa time of Queen Esther. Sa ato karon nga kapanahonan, unsaon man nato nga ma-apply nato labi na sa pagtabang sa mga kabus. Okay, very good, no? Muto nga nako, no? Issue advocacy. Sa ato pa, unsay imong ginapakigbisugan, unsay imong sa Tagalog pa pinag-awayan, no? Para ba na sa ubang mga tao, ikaayo ba na? Now, remember, sa Proverbio 31:8, no? In paraphrase, no, we must speak for the voiceless. Mahimo tang tingog sa mga tao nga di makatingog. And then secondly, sa Mikias 6:8, no? Unsa kuno ang maayo, unsay gina-require sa Ginoo? To act justly, to love mercy, and to walk humbly with your God. So kining tulo, no? Ato pa atong ipatimbabaw ang hustisya. And then mahigugmaon ta sa love mercy. And walk humbly pa ang atong pamaagi mga higala is kining pino ba dili na makapagubot. So do not tay katunglanan sa mga tao nga mga less privileged, no? Katong mo mga tao nga di kay makapanihapon ng mga kabataan, mga tao nga gipangdaog-daog, napot tay responsibility kay usa pa na wing, no, kining kitang mga Kristiyanos usay atong orientation too heavenly kuno, too heavenly but not earthly good. Ito ba, murag wa tay connection sa yuta, murag langit ato, murag detached and we have ta, forgotten tinuod. Palayo tay katungdanan. So, pero Pastor, unsa man nato siya kay you are given that authority, you are given that power, ba? How do we safeguard, closing Pastor, how do we safeguard ourselves not to be kana bitong swallowed by the pride? Because, di ba, in reality, if you have that power, naamang yun na siya pride nga masulod sa imuha. Again, no? Balik kaya punta sa Mikias 6:8, no? Unsa kuno ang maayo, unsay gusto sa Ginoo alang kanato is to what? Act justly. Ito pa, hustisya atong barugan kana. Love mercy. Ito pa ang apaagi nato is with compassion, no? Kay doon ay difference kining passion and compassion. Ang atong passion, atong pagkamainiton, ubanan sa compassion. Kasing-kasing. And what else? Walk humbly. Ito pa, ang atong paagi kining humble ba? Dili nga kanang isog kaayata. Ba, kumabot sa ulo na dayon. Lagi. Daghang kayong salamat, Pastor, sa imuhang time. Balami kayo ang discussion. Oo, Pastor. First time para ba nimo diri sa Panimbaya? No, pero mo padayon pa ni ba? Ang kamo dili tradisyon pag na makasugod mo dagan-dagan pa ni siya sunod-sunod. Greetings sa imo, Pastor. Sa atong mga kaigsuunan, atong mga kapaglaom, sa mga estudyante. Ang ako mga estudyante katag-katag karon kay nakatudlo ko sa Iligan, na sila sa Iligan katanaw tingali, napod sa NVC. Og sa uban pang mga eskwelahan nga ako nagatudloan, may buntag kaninyo happy weekend og ginaot nga kini nga weekend makatag na tuog tinuunay nga kapahulayon labi na karong Sabbath, no? Sabbath actually means rest or to stop from anything that is stressful, anything worldly. Ginaot mo na atong matagamdaman. Imuhang pamilya, Pastor. Akong pamilya karon nasa NVC, na isa sa Korea, pero kabalo ko wala sa katan ron. Apan happy Sabbath na lang. Niya, oo. Di Sabbath na lang. Oo, salamat kayo. Makauban pa nato si Pastor unya no sa atong duha pa ka segments. Ug karon mga kapaglaom, atong tanawon unsa na pagikabisihan sa atong mga chikiting. Ani ang Kid Station. AIGE 101. You know what, guys? Cut. I'm quitting. I was just kidding. Welcome back to page 101. I quit! What's the no? I quit! Nah, that doesn't look right. No, not again. I quit! We've all been there before. We just want to say, I quit. But there is one that never quits on us. God never gives up his love for us. In 1 Chronicles 6:24, it says, "Give thanks to the Lord, for he is good. His love endures forever." Bye! My
buntag mga kapaglaom, happy Sabbath kinong tanan, iabot na ang panahon atong gihin alang sa atong hiniusang pagampo sa 777 prayer diri sa atong programa Let's Pray Today. Kauban sa pagampo si Pastor Jim Adil. Pastor, salamat kayo sa pakiguban og aniya pastor kung magabasa nato mga prayer requests atong i-close atong pagampo. Una, from Sister Meme Sardua. Please tabangin mi pag-pray sa akong anak nga si Gingging na siya ovarian cysts. Mawala iya cyst sa ovary na operahan naman siya ni balik na mampud. Tabangin mi og pag-ampo. Daghang salamat. Ano pa di sa dire, praying for all the students and employees nga gina-persecute sa ilahang religious freedom. So ato ning ampo, no? And this is also another, this is not a prayer request but a praise report. A prayer of thanksgiving sa pagka-release sa item sa mga faculty sa USTP, si na Ma'am Angel Colliera and Ma'am Ricel Hero. So aton sila mga kabanir sa channel. So let's pray for start. Mag-ampo ta mga higala, kaigsuunan. O Diyos, nga balaan, gamhanan, apan mahigugmaon ka namo. Daghang salamat Ginoo nining bagong adlaw nga magihatag ka namo, labi na ang pasalig nga ikaw makig-uban ka namo sa tanan mong buhaton. O Diyos, among ginakalipay ang pagunhuna nga ikaw nagapaminaw karon o ikaw nagahatag og pasalig. Ikaw magatubag sa mong pag-ampo, sumala sa imong kabubuton. O Diyos, ani ay mga handom, mga pasalamat ug manghangyo kanimo. Una among ampo nga ikaw magatabang sa anak ni Gingging nga siya adunay ovarian cyst o sa among pangayo Ginoo nga ikaw magaduol kaniya, magagamit sa mga doktor ug mga nurses ug uban pa nga mga professionals sa pag-ayo kaniya. Ibalik sa Ginoo sa iyang bug-os nga maayong panglawas ug labi na gid Ginoo. Ihatag kaniya ang malipayon nga kinabuhi kabayon usab iyang ginikanan nga sila makabaton og pailob labi na ang pagsalig nga ikaw nagamuma sa ilang anak. Ako sab ginadangop kanimo ang mga estudyante ug ang mga trabahante nga nagasugakod ug mga kalisdanan silang trabaho silang pag-eskwela. O Dios, aduna po uban kanamo nagapasalamat tungod sa imong ipakita nga pagtagad silang kinahanglan. Adunay mga magtutudlo sa USTP labi na si Ma'am Angie ug si Ma'am Rachel Jerong, no? Sa ilang permanent nga items nga gihatag nimo kanila. O Dios, daghan pa mga hangyo nga among ginapangayo pandi na umalito karon busa among tuhan Ginoo ikaw nakasayod niini busa ikaw magahimo sumala sa imong kabubuton. Ginoo, tudlo kami paghigugma pagyud kanimo ug ikaw mahimo namo nga tamis nga kauban sa among kinabuhi sa among plano. Kining pangayo sa ngalan ni Kristo Jesus among manluwas. Amen. Amen. Salamat Pastor og sa atong mga kapaglaom padang gihapon kita sa pagsalig sa atong ang Ginoo og kini ang Let's Pray Today where you don't have to pray alone. Malabay lang, ikinahanglang buhaton ang tanan. Kay dito sa lunganan, wala na'y kasayuran, magkinabuhi nga subay sa kabalauran. Ayaw, usigi ang panahon, matag karunugon niya magmatngon sa tanan imong pagabuhaton, paningkamuti ang pagkamainapon. Sa imong paghigda ug sa pagbangon, ikaw ay mapasalamaton sa kinabuhi nga imong naangkon. Pasalamatan nato ang Dios ug siya pagadaygon sa matag kutlo oras ug panahon.
Ayaw usiki ang panahon, matag karunugon niya magmatngon. Sa tanan imong pagabuhaton, paningkamuti ang pagkamairapon. Yan sa Diyos ang tanan, kay iya naman tangdaan. Duha ka higayon, kita iyang diangkon. Sukat pa sa sinugdanan, kita iyang gilalang. Og sa krus siya usab kitang gipakamatyan. Ayaw usigi ang panahon, matag karunugon niya magmatngon. Sa tanan imong pagabuhaton, paningkamuti ang pagkamairapon. Ayaw usiki ang panahon, matag karunugon niya magmatngon. Sa tanan imong pagabuhaton, paningkamuti ang pagkamairapon. Paningkamuti ang pagkamairapon. Maayong adlaw mga kapaglawom, aniya na usab kita sa Bible Beats. Dinhi dapit sa Butuan City. Ako makauban karon usas ka mabtikon nga youth dinhi sa Butuan City. Miss Risa, good morning. Good morning, ya. Oh, so imo ko karong ubanan dinhi sa imong mga kababayan sa Butuan. So asa ta karon nga dapit? Ani kita karon niya sa ato ang Gingguna Park diriya sa Butuan City. Wow. So unsa man ato isayod sa atong mga kapaglawom karon? Ato sila nga pangutanon mahitungod kung unsa kaha ang role ni Esther sa Bible. Wow. Kasi Esther, queen siya. Yes. Nag-apply pag siya pagka-queen, mong nahimo siyang queen. So atong sayron-ron din sa imong mga kababayan kung nakailabas nila kinsa si Esther sa Bible. So ready na ka? Ready na kaayo. So tara, go. Go. Sa Bible, dunay usa ka babae nga ginganlag si Esther. So unsa man si Esther sa Bible, unsa may ang role? Kaila mo ni Esther sa Bible? Kaila? Ikaw man wala. So partner, kinsa man si Esther sa Bible, unsa man siya? Isa yang role? Si Queen Esther siya. Oh, nahimo siyang queen. Okay, so, karang nakaila mo kinsa si Esther? Isa ba siya ka slave? Oh, slave. Or isa ba siya ka queen? Queen. Or usa siya ka princess? Slave? Ha? Slave? Slave ya, ikaw. Dapat naglahi-lahi mo para mansiran ninyo. Unsa si Esther sa Bible? Okay, si Esther mo sa ka queen. Queen siya sa Bible. So thank you kayo. Tumupukan siya taga. Pero sa Bible, doon ay usa ka babae nga ginganlag si Esther. Unsa man siya sa Bible, sa role niya? Queen man siguro na si Queen Esther. Queen. Queen? So ang tamang tubag, partner? Queen. Okay, tama. Nakabasa naman yung Bible, no? Oh, sige, sayon kayo. Kailan mo kung si kinsa ni si Esther sa Bible? Okay. Unsa kaiyang role? Sige. Well, ikaw. Isa ba siya ka slave? Isa ba siya ka queen or isa siya ka princess? Slave. Ha? Slave. Ikaw. Slave food. Ikaw. Slave. Napipis mo. Dali, Alisa. Ang tamang tubag, unsa siya? Queen. Queen siya. Si Queen Esther. Makita na sa Bible sa Esther sa Bible. Okay, thank you. Channel, makita mo sa channel. Kailan mo ni Esther sa Bible? Ha? Wala, ikaw, nakabasa na ka? Slave. Ikaw. Ikaw. Slave. Oh, Slave, tatanan. Ikaw. Queen. Queen, ikaw. Oh, sige, ang tamang tubag. Queen. Nami hatag nimo. Either slave siya, queen siya, or princess siya. Queen. Queen, ikaw.
I think conscious slave. So, ang tamang tubag, kung saan siya? Queen. Queen. Nami hatag. Oh, nami hatag siya. Dali. Grabe yun. Sa Bible. Princess. Princess, ikaw. Ikaw. Kailangan pagbulag, magtubag para at least na. Oh, ikaw, princess, ikaw. Harang mali. Slave. Slave. So, ang tamang tubag? Queen. Queen. So, okay. Sige niya, bahin mo niya ni Mama. Thank you, Hope Channel. Sige, go. Pangutana. Okay. Pangutana. Bible, sa Bible ni. Sa Bible, kailan mo ni Queen ni Esther? Usa siya ka slave, usa siya ka princess, or usa siya ka queen? Queen? Queen, ikaw. Queen. Queen. Ang tamang tubag? Queen. Queen. Okay. Hope Channel ni. So Riz, thank you kayo sa imong pag-uban ako karon dinhi. Naabtan ta gabi. So unsa man imong experience sa atong mga kapaglaom dinhi sa Butuan? Grabe gid yat kana dili gid ay tanan ta nga tao nakasayod sa kanang Bibles, even sa stories lang. Importante gyud kayo nga magtuon gyud sa balaan kasulatan. Si Esther sa Bible, usa siya ka queen. Nag-apply siya pagka queen. Nagpa-audition siya mo, nahimo siya queen. Nindot ang story ni Esther sa Bible mo na nga magtuon kita sa balaan kasulatan. Daghang kay salamat sa imong pag-uban ako karon. So doon na tayo pasalamatan. Among gipasalamatan ang The Flock Ministries alang sa ilaha nga giveaways ni ini nga Takna. Yes, daghang kay salamat no. Soralta family, Ma'am Katulpos and Boss Rex Gonzaga. Thank you kayo sa imong pagsuporta sa Bible Beat. So daghang kay salamat once again dinhi sa Butuan City. Nindot kayo inyong city. Pirmi mong busog. So, thank you sa imong pag-uban. So, mga kapaglaom, kini ang Bible Beats, nagasuroy sa kadalanan. Naghatod sa kamatuoran, Riza Tawub. Awing indino alang sa Panimbaya sa Kabuntagon World. The views and opinions expressed in the program are those of the hosts and guests and do not necessarily reflect or represent the beliefs and teachings of the program, the network, and the Seventh-day Adventist Church. Usa na pud katalagsaong problema atong Tagalog tambag mga kapaglawom diri lang sa Dear Panimbaya. Dear Panimbaya, usa ko kainahan nga dunay 5 ka anak. Simple lang ang panginabuhi sa among pamilya. Mag-uuma akong bana, gaserbisyo usab siya sa among amo nga tag-iya sa yuta nga among gipuy-an ug nagserbisyo usab siya sa among barangay isip usa ka tanod. Akong gidayeg ang kakugi sa akong bana apan kung akong nabati nga wala na siya halos panahon alang sa akoa ug sa among mga anak. Inig adlaw dili siya mag-atiman sa uma. Suguon pud siya sa iyang amo. Kung magabi pud, gabi na makauli kay mag-duty man. Kung istoryahan ako siya mahitungod sa paggahin pud ug panahon sa pamilya, mahimong away na hinuon namo. Nasubraan naman siguro ni kakugihan akong bana uy. Magahin pud unta siya panahon namo ba? Unsa may angay na akong buhaton aning among sitwasyon. Ayon. Ba sobra ka dedicated sa serbisyo, sa gawas, nalimtan na ang pundasyon ang pamilya. Ayun. Daghan makarelate kay kani bitawng sa passion sa gingon pa ni Pastor ganina na sobrahan ang compassion sa gawas. Pastor ba? Kauban gyapon nato si Pastor full force me karon sa paghatog tambag diri. Og sige sugdan nato si Ma'am Sharin. Bitaw una sa tanan no dapat kabalo siya unsay ang purpose ngano nagminyo siya. Kaya nagminyo-minyo siya dayon. Biyan naman din yung pamilya pastilan dako na siya nga problema. So dapat lumigyan no nga ang key sa usa ka successful nga kaminyoon is communication. So kung wala communication, was jud. So mag-istorya gyud sila. So Fitz, i-communicate lagi gyud daw nimo. What if dili may panahon? Sumo na siya ang pangutana lagi unsaon daw. Bidawon say buhaton ni Ma'am. Siguro ikaw ma'am. Sila, di ba? Pwede ka nang ikaw may mag-initiate sa time nga magsabay mo. I mean, pwede naman siya approach nga mga laag ta, bisag dito lang ta siguro sa dagat, mga ligo ta, atis na mo time nga mag-banding. Date sa panalagsan, no? Ikaw na lang mag-initiate, ma'am, ana. Wala na to siya, ma'am. So initiate si mama kay dili naman maminaw si papa. Okay, mag-away naman sila. Mag-away naman. Bing,
Unsay atong matambag? Kani bitaw no, kani nga sitwasyon kuan po nato ni ba, ma-relate po ni nato sa atong mga pastors. Kay mo po na ang mga hinanaing sa kay mga being the wives. Tama. Kay member bi ako sa Shepherdess International. Mo po na ilang nga murag ma-left out na bisiha kan. Ay wa na limtan na anniversary, birthday. Tinuod. Anak sa birthday sa bata, wala na jud. So ana siya bang ako lang na learn is as a wife kuando ka dapat forgiving gyapon kasi yung husband kung na siya yung mga kakulangon kay kana siya nang inabuhi man po siya para sa inyo and isa po dili nimo kalimtan nga you have to give the basic need of your husband. Kay baka tungod siyang busy niya ikaw dili na pug ka mohatag mismo. As a wife dili ni mo ma-fulfill imong duties. Moadto na noon siya mutabok sa manilingan ba? Yes. Very nice. Ano ba? Daw biwing Paminaw mo mga asawa. Ala daw bi? Kamong mga asawa, pareha na busy inyong bana. Estrategihan ninyo, pag-abot sa bana, bagong ligo mo, humot mo. Humot kay ko pa. Mo nang basic need. Basic need. Asa pa magawa to pang humot kay ko? Niya, suot na ka diyang mga siksi-siksi. Ay, dili na mabisi. Mabisi na imong bana sa imuha ba? Di man eh. Mga ginibantay. Ayaw nang pag-abot ni mo dito, kagidlay imuha ko, imuha buhok. Napay mga muta, agkay ang bana takilid. Pero humot ka, gwapa kay ka. Niya, ay, pagkuha na, pagtanawa na sa bana, ay, di na ako magbisi dito. Di rin ako sa mga asawa. na, magkabisisan siya sa balay. Na siya. So, I like that. Madam, mao daw na siya, pag ipresentar ni mo imong kaugalingon daw, nga mabisi siya sa imuha pastor bitaw. Unsay atong mahatagan ni nga tambag po sa imuha pastor? Okay, ako mga igana nagatuo nga charity or goodness begins at home. So kung kugihan ko sa gawa sa balay, unahon sa akong kaguling panimalay. And then, we have to differentiate between kakugi o kining addiction. Okay, kay doon na gitawag nga workaholism ba? Kugihan kaayo pero addiction na day. He's not working for his family pero ganahan gid siya. Then isa po tan-awang inyong relasyon, Ikaw asawa, kumusta imong relasyon sa imong bana, imong relasyon sa imong mga anak? Kay doon ay bana nga ingon nga abi mo day sa una first year of our marriage, matag uli na ako. Tagbuon ko nimog chinilas, samtang ito'y mo igaw-aw. Karon 10 years after, muli ko. Ang ito'y. Ang ito'y nagatang chinilas, ikaw na igaw-aw. There's one ay kalipay ba? Home, a house is not always a home. Okay? So let's make our houses really our homes. Sa mga asawa, So mao na siya. Pastor sa giingon sa among mga kauban diri, sa among letter sender, ato gyud isiguro kay busy man si bana sa gawas nga pag-abot niya sa balay, yun pa ni awing ba? Magka-busy siya. Ato i-initiate sa giingon pa ni fits by initiating, you keep the lines open, you communicate. Kay para ingon pa si Bing, dili nilingan. Bitaw, hinahinay lang siya og istorya. Nga kuan kay basin biya unya di ba pastor kay nag-aw-aw na kalayo pa si bana. So ana lang siguro hinay-nay. Ignapod si bana nga hala wala lagi ta nag-date. Date sad pa nalagsa. Inana. Dayon, ubanan nato sa pag-ampo. Luhudan yun nato na siya. So, unta nakahatag mig tambag sa imuhan kay nindot biag yung kaayo unta nga ang pamilya ga tabang dungan ba? Magkauban mo. Kay for sure ka na imong bana po nakakuha po na og strength sa imuha ngano inana siya ka busy. I-balance lang po siya nga para sa imuha po sa imong pamilya po dili po siya mabiyaan. Okay? O karon ato ang sa atong letter sender atong mulaag sa ta kadali ngadto ta dito unsa ni ipakita nato sa atong Edge of Wonders. A refreshing scenery of a small, beautiful active volcano surrounded by a vast lake. It is globally known for its unique feature as one of the only 2 known third-order islands in the world. That means it has an island within another island that's also within another island in the ocean. That's quite complex for sure, but its complexity makes Taal Volcano one of the most visited tourist destinations in the Philippines. It's a famous destination for those seeking a relaxing yet adventurous experience.
One of the most visited tourist destinations here in Luzon can be viewed from where I am now. Behind me is the second most active volcano in the Philippines and the smallest active volcano in the world, with a complex feature that's attracting tourists and geologists around the world. This is the stunning Taal volcano. Taal volcano is located in the province of Batangas, Philippines. With a total of 33 eruptions recorded in history, ongoing strong seismic activity, and ground fracturing events, there's no doubt why it's known as the second most active volcano in the country. Taal volcano's summit is only 311 meters, or 10-20 feet, making it the smallest active volcano in the world. It also became so inviting for adventure seekers since hiking to the top is allowed and is undeniably exciting. Who doesn't want to reach an active volcano's crater? By just looking at its beauty, one could not tell that it has a series of catastrophic eruptions in the past. A lot of hard-earned possessions were forever destroyed, and over 5,000 precious lives were tragically ended by those eruptions. The Taal volcano was considered as a decade volcano, part of the only 16 volcanoes in the world internationally identified for the purpose of conducting volcano-related studies because of its history of large destructive eruptions and geographical closeness to populated areas. Because of its series of eruptions in the past, it's now shaped into a unique complex form that made it more wonderful. It has one of the only two identified third-order islands in the world, named the Volcan Point, which is located in the middle of the main crater lake that is on another island, which is the Volcano Island. This island is also within Taal Lake in Luzon, an island in the Philippines, located at the West Pacific Ocean. Despite still being active and being a destructive volcano in the past, Taal volcano is now an attraction, giving a lot of people a chance to commune with nature, enjoy its unique features, and simply take a break from their pressures in life. This gives us a reminder that we are all products of our past. The entire humanity is facing the consequences of our forefathers' choices, good or bad. In life, sin, problems, and tragedies are real. We face trials that may break us apart, but what matters most is we will strive to become a blessing to others with what's left in us. Just like how Taal volcano remained as a sight to see despite all the eruptions it went through in the past. We have the choice to ask for forgiveness, change for the better, and be a blessing to others. Just like how Taal volcano became a marvelous wonder despite its horrible eruptions in history, you and I can rise up from our dark pasts. God is giving us a chance. As it's written in the Bible, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. Taal volcano reminds us that no matter how destroyed we think we have become, if we turn our backs from the sin that's destroying us, we can live a new life in Jesus. You are special in the sight of God. This is Aubrey Virtuda's saying, our divine creator placed wisdom and precious lessons in nature for us to uncover at the edge of wonders. Daghang salamat, Aubrey. And mga kapaglao, mag-move on na mi sa Panimbaya. Kay disagree si Ter sa to ang magpahumot ang asawa. Saan nga sides? Basta maabot na ka, maminyo na ka pohon. Makarelate na ka na. Pro na sa duha. Mao ni mo buhat. Mga kapaglao, sa laing bahin. Sa laing bahin, mga kapaglao, bibo kay mi diri sa studio, mga kapaglao. Mga kuan sila upcoming. Kita moving on. Ang mga boys diri sa studio, grabe, murag naglinog ang studio. Sa laing bahin, mga kapaglao, mo ato na sa ato ang birthday bulletin o gatong tanaw na mga birthday celebrant. Happy birthday to Cyan Ordona. Happy birthday. Happy birthday, Jezreel. Sheena. Hi, Sheena. Happy birthday, Shin.
Chantel. Nikki Formentera, happy birthday. Yeah, my sister. Shahani Fe. Hi, ate. Gibingkan, happy birthday, Salomon Gibingkan. Perez, Ma'am Perez. Ivan Sanes! Rocky Giliana! Grabe din. Ivy Balala, happy birthday! Happy birthday. And Mahalal Villarin Keno. Almi Parasokay, happy birthday! Edgar Guevara. Happy birthday! Apple Crisol. Happy birthday, Ma'am Apple. Ayan! Uy, si Ayan. Birthday, Ayan, day. And we have a caller. And Ma'am Angel! Happy birthday! Happy birthday, Ma'am Angel! Natay cake karon. And, oy, napalong. Wala. Ivan Sanes. And Ivan John. We have a caller on the line. Hello. Daliban. Yes. Hello. Guniti Sige. sana. O, diri ka, Van. Dahil guniti sana. Ali, Van, ali. ingkod, Van. Lingkod niya, Van. Ivan. Hello. Hello, paminaw sa Van. Hello, good morning. Hello. Hi, Ma'am Dadak. Hello, good morning. Good morning, Ma'am Dadak. Na si Ma'am Dadak karon. Yes, Any message for Ivan, Ate Dadak? Hello, Kuya. Happy birthday. Kuya. We wish you more birthdays to come and good health always. Wow. You know, how blessed we are to have you in our family. Dayon. Unta, imong future, imo na pong tanawon kay as you grow older na. Tissue. Yeah. Kabalo ka, unta ka na mo kalab. Imong mga auntie. Okay, so... Yes, te. Sige. Again, happy birthday, kuya. Unta, tagaan namin ni mong apo. Wow. Okay. Thank you so much, Ma'am Dadak. Response. Ma'am Dadak, thank you kayo, no? Thank you kayo, labi na sa pagsuporta rin. Okay. Response. Ivan, response, Kuya Ivan. Elder. Response, Elder. Thank you kay sa akong family, especially sa Sanis family, Hope family. Ba? Sa ML. Friends. ML friends. Thank you. ML friends. Happy birthday, Happy birthday. And Ma'am Angel. Also, Ma'am Angel. Happy birthday to Happy birthday. Yes. Ma'am Angel. Ma'am Angel, lasa mag-message sa... Ma'am Angel. On behalf. On behalf of Hope Channel family. Kami gyud ako gyud kay ka nga blessing sa Hope Channel, no. Daghang kay salamat sa imong dedikasyon, sa imong even though busy kay ka nga tao apan ikaw gyud naghatag gyud og dako nga time para sa Ginoo. So daghang kay salamat. And God bless you abundantly. Salamat sa pamahaw. Yes. Thank you so much. Okay, so blow your clothes. Salamat kaayo. Okay. Mablow na ta. Blow. And before na magkanta. Sige. Okay, ready? Dungan mo. Ready? 1, 2, go! Happy birthday to you. Again. Okay, muna to. Again. Ready? Happy birthday to you. Salamat, Hope And sa tanan nga nag-birthday, happy birthday kaninyong tanan. Yes, in fairness, gwapo gid kay si Ivan sa screen. And siya sa magkuan. And Ma'am Dadak, thank you so much sa imong papahulam sa sakyanan. Bisan asa mo ato ang Hope Channel team, Panimbaya team, imong papahulam with Ivan, Elder Sanis. Yes, ang among the kinakusgan very nga handsome cameraman, Ivan dyan. driver, and elder. Yes, gusto lang. Okay. Small group na to. ML, small group sa Happy birthday, So, Van. Yes. Ma'am Cora Wahiman, thank you so much. And Doc Wahiman, thank you so Sir, much. you'll see you later. Yes. Boss Rex and Madam Jessica Gonzaga, thank you sa imuhang mansyon. Yes, Nga dito ang team. Then, naalang ko i-greet kay ipag-greet nyo sa tong first lady na kuan daw, greetings to Ging Carciliar Zare Kuligado o iyang husband nga si Goods Kuligado diha sa Maryland, USA. Greetings from Ati Maika Calibos. And happy birthday po kay Chodo Edson Wahiman. Yes, Bro, happy we miss birthday, you. Edson. Thank God you bless kayo. you. Sir Edson Wahiman, paabot mi kanu sa amin nimo imbitahon. Yes. Sa dire. Thank you. And kalipas
Panimbaya National High School teachers, good morning and happy viewing kay ninyong tanan. Lahi na usab, isa na sa episode ang natapos. Daghang kay salamat sa pagkig-uban o pagtanaw sa atong program Panimbaya sa Kabuntagon World. Atong angkunon, ang grasya nga sa langit ka nato gigasa. Bati og ipabati ang gugma sa Dios imong naangkon. Gugma nga tuburan og hatag duang kadasig sa atong paglaom. Busa kupti ang paglaom kaya dunay kadaugan og sigurado ang kaluwasan. Only one earth, live in harmony. Buhing paglaom nga atong tuburan sa kusog og kadasig. Ayaw wada ang kadasig sa atong Ginoo, panghingusgi ang pagsalig. Kay dili kaniya pasagdan. Ikaw yang pinangga og siya atong dalangpanan. Ang kuna ang kalipay, ipadayon ang pagpakigdait ug kanunayon ang Panimbaya sa Kabuntagon World! Good morning!